ang Trinity sa pagsulat sa 10 utos. Alam niyo ikuan, habang aking nauunawaan itong kasulatan, ay napakayayamang katotohanan ng aking nasusulyapan ngayon na hindi ko nakita sa mga nagdaang araw. Sa Exodo 19, nang isusulat ng 10 utos ay mayroong dakilang display ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi sa Exodo 19:9, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Ako'y darating sa iyo sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakikipag-usap sa iyo." Talatang 10 ng 19 ng Exodo, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Pumaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas, at labhan nila ang kanilang mga kasuotan. At humanda sa 3 araw, sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon." Yun ang sabi ng Panginoon, sa 3 araw ay bababa ang Panginoon. Hindi niya sinabing, sa 3 araw ay bababa ako. Yung Panginoon na nagsasalita kay Moses, ay sabi niya kay Moses, sige, gawin niyo ito. Sa 3 araw ay bababa ang Panginoon. Hindi sinabing ako'y bababa. 16, Exodo 19:16, sa umaga ng 3 araw, kumulog at kumidlat, at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trumpeta ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampo ay nanginginig. Sa banal na kasulatan, pagka may Diyos na dumarating at may malakas na trumpeta, yun ay Diyos Ama. Kaya't sa unang Korinto 15, ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. Dahil si Kristo ay babalik sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Hedeses 19:18, ang buong bundok ng Sinai ay nabalot ng usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy. At ang usok na niya ay pumailang lang na parang usok ng isang horno, at nayanig ng malakas ang buong bundok. Nang papalakas ang tunog ng trumpeta, ay nagsalita si Moses, at sinagot siya ng Diyos ng 19. Nang papalakas ang tunog ng trumpeta, ay nagsalita si Moses, at sinagot siya ng Diyos ng kulog. Kita nyo? Yung Ama, pag dumarating ngay kwan, malakas ang tunog ng trumpeta at nababalot ng makapal na ulap, sapagkat nananahan siya sa luwalhatian na hindi malapitan, kaya tatabingan siya ng ulap. Talatang 20, Exodo 19:20, ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moses sa taluktok ng bundok, at si Moses ay umakyat. 21, sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka, balaan mo ang bayan, baka sila'y lumampas upang panuuri ng Panginoon, at mamatay ang marami sa kanila. Yung Panginoon na nagsasalita. Ang Panginoon dito may ini-introduce na isa pang Panginoon. Pinag-aralan natin ng isang video na sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon na yung Diyos ay tinatawag si Kristo na Diyos at tinatawag na Panginoon. Si Kristo naman ay tinatawag yung Ama na Diyos at tinatawag din yung Panginoon. Ngayon, ang sabi ng isang Panginoon dito, bumaba ka at sabihin mo sa bayan, baka sila'y lumampas upang panuurin ang Panginoon at mamatay ang marami sa kanila. Yung isang Panginoon, itong Panginoon ay nag-uutos kay Moses na balaan yung bayan na
wag lalampas na panuuri ng Panginoon. Baka at mamamatay ang marami sa kanila. Kasi yung Diyos Ama, nakamamatay yung liwanag, nananahan sa liwanag na hindi malapitan. 22. Gayon din ang mga pare na lumapit sa Panginoon ay pabanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. Hindi sinabing, baka ako'y hindi makapagpigil sa kanila. Baka ako, hindi. Baka ang Panginoon, may isa pang Panginoon. Pag may nabasa nga kayo sa Bibliyang Panginoon, kadalasan ay laging plural form, Adonai. Pag may nabasa kayong Diyos, ito'y Elohim. 4,000 times na binanggit na Elohim. Plural ng El. Hindi talaga pwedeng iisa ang persona ng Diyos. Hindi talaga pwedeng iisa. 24. Exodo 19:24. Sinabi ng Panginoon sa kanya, at ikaw ay umakyat na kasama ni Aaron. Ngunit ang mga pare at ang buong bayan ay huwag mong palampasin sa mga hangganan upang umakyat sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. Yung Panginoon may tinuturo na isang Panginoon. Na wag kayong titingnan itong Panginoon na ito. Lalagyan natin ng liting. Pero yung Panginoon nakakausap. Nakikita ng mga Israelita, pero itong isang Panginoon, tatakpan siya ng ulap. At kung siya'y titingnan, mamamatay yung titingin. Kaya sa pagbibigay ng kautusan, may dalawang Panginoon na maliwanag na binabanggit. Yung isang Panginoon ay pinag-iingat ang mga tao na huwag titingin sa Panginoon. Deuteronomio 9:10. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapya sa bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ang Exodo 32:16, ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang mga sulat ay sulat ng Diyos. Yung mga gawa daw, yung mga tapyas ay gawa ng Diyos, 2 tapyas sa bato, at yung mga sulat ay sulat ng Diyos. Ay sa banal na kasulatan ay sino ba yung Diyos na nagsusulat? Yung bagang Ama ang susulat. Si Kristo ay sumulat minsan. Sumulat sa alabok. Pero itong tapyas ng bato ay sinong Diyos ang sumulat? Sino yung Diyos na nakikita natin sa Biblia na sumusulat? Hebreo 10:15. Ito ang sabi, at ang Espiritu Santo ay nagpapatuto rin sa atin, sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Maliwanag dito na ang Diyos na sumusulat ay ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ang gumawa ng bagong tipan, sapagkat yung una niyang tipan ay sinira. Ang sabi nung Diyos na gumawa ng tipan ay tayo gagawa ng bago. Hindi niya ayon doon sa tipan na aking ginawa. Kasi pang nakasulat lang sa tapya sa bato, ay hindi nila masusunod. Ituan niya ang bagong tipang aking gagawin, sabi ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, hindi Ama. Hindi si Kristo. Yung Diyos na sumusulat. Ituan niya ang tipang aking gagawin. Isusulat ko niya, sabi ng Espiritu yan, ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga yan sa kanilang pag-iisip. Tamang-tama sa 2 Corinto 3:6, ito ang sabi, na ginawa kaming may kalayaan na maging mga lingkod ng bagong tipan.
hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Nang isulat ng espiritu ang bagong tipan sa puso ng mananampalataya, hindi litra ang ginamit. Hindi titik ang ginamit. May paraan siya ng pagsusulat sa puso at sa isip ng bagong tipan. At ang nakakatuwa dito ay hindi litra ang kanyang ginamit. Ngunit malinaw na sa ating mga nabasa na may hindi lang iisang Panginoon ang sumulat ng nagbigay ng utos, hindi lang iisa. Pero malinaw din sa ating binasa na ang Espiritu ang may-ari ng tipan at siya yung gumawa din ng bagong tipan at siya yung sumulat ng bagong tipan sa puso at isip. At yung tapyas ng tipan, yun ay 10 utos. At itong 10 utos ay isusulat ng Banal na Espiritu sa bagong tipan, sa bagong pakikipagtipan sa puso at sa isip ng kanyang bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.